at pagpapatuloy natin. Ito po ang episode number 2 ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Na ito po ngayon ay nasa Genesis 2, 1 to 10. Hindi po natin binuo ngayon kasi masyado pong magiging mahaba. Dahil may marami ilang punto po na dapat madiin sa mga bersikulo po na ating tatalakayin ngayon. Pero bago po tayo magpatuloy ng lubusan, ay tayo po ay yumuko sa isang panalangin. Makapangyarihan po namin, Panginoon, sa mga oras pong ito, lumalapit po kami sa inyong dakilang harapan. Tulungan mo po kami sa aming pag-aaral ngayon, kasihan kami ng inyong banal na Espiritu sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Nung nakaraang episode po, yung unang episode, may munti lamang po sana akong bibigyang pagtutuwid. Kasi ang nailagay ko po ron ay ang ibig sabihin ng bawat letra ng Bible, yung B-I-B-L-E, ay basic information before leaving earth. Yung po pala ay mas eksakto sa basic instructions before leaving earth. Ang Biblia po ay binigay sa atin ng Panginoon upang magbigay sa atin po ng mga pangunahing tagubilin. Yan, mga tagubilin po sa atin. Kung anong mga paghanda ang gagawin natin bago po natin iwanan ang mundong ito at tayo po'y tumungo dun sa langit na bayan. Sana po ay pagpatawad nyo yung aking pagkakamaling iyon nung episode number 1. Ngayon po tumunga tayo sa episode number 2. Genesis 2, 1 to 10 ng ang buhay na salita ng Diyos. Ngayon po ay basahin natin ang Genesis 2 verses 1 and 2. Ang sabi po, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. So sa loob ng 6 na araw ay kumpleto na po ang buong mundo. Mula sa liwanag, hangin, tubig, ang himpapawid, ang mga halamanan ng lupa, ang mga isla, ang mga araw, buwan, bituin, mga ibon, mga isda, at ano pa po, mga umuusad na hayop at ang tao. Nagyari na. Subalit, may idinagdag pong ikapitong araw ang Panginoon. At ang sabi po ay, sa ikapitong araw ay kanyang ipinahinga. Ito po hindi na ngulugan ang Diyos ay napagod ng gusto. Subalit, ang akin pong nakikita doon ay ibig niyang bigyan tayo ng isang napakagandang halimbawa na sa loob ng 1 linggo ay maglagay tayo ng isang araw ng kapahinga natin. Pero ang Panginoon ay nagtakda na kung saan doon tayo mamamahinga. Nagtakda siya ng araw ng kapahingaan na doon tayo mamamahinga, doon tayo makikipagtagpo sa Kanya, doon tayo sasamba sa Kanya. At ang sabi nga po ay ang ikapito. Sundan po natin ang versikulo 3 at 4. Anong ginawa niya sa ikapitong araw at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa nang likhain noong araw na gawin ng Panginoong Diyos ang lupa at langit. 3 halagang bagay po ang ginawa o inilagay ng Diyos sa araw na ikapito. Una, kanya itong binasbasan, kanya itong ipinangilin o sa salitang Ingles po ay sanctified. So, ang eksaktong pagsasalin po ay kanya itong pinabanal or kanyang isinet aside na kanyang pinabanal at ipinagpahinga. So, God rested on the 7th day, He blessed it, and He sanctified it. Ano ang malalim na kahulugan po ng mga bagay na ito? Mga kapatid, ba't alam po ba nyo, sa huling panahon ito, magiging issue ang bagay pong ito tungkol sa pangingilin sa araw ng ikapito. Ano po? At kung tutusin po, ay may itinala ang Panginoon na binigay po sa atin sa Ezekiel na sinasabi itong
ang ikapitong araw na ito po ang ibang tawag ay the Sabbath day, ay meron po itong mahalagang tungkulin. Ano pong nakalagay sa Ezekiel 20:12? Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat. So, ang Panginoon po ang nagbigay. Ang Panginoon po ang naghandog sa atin ng araw ng Sabat. Para daw po upang maging tanda sa akin at sa kanila, sa Diyos at sa atin, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Aba, mga kapatid, mga minamahal, ang araw ng Sabat o ang ikapitong araw ay ito pala'y tanda sa pagitan natin ng Diyos at ng tao upang makilala na nating mga tao na siya ang ating Panginoon na nagpapaging banal sa atin. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo pala'y sumusunod sa pangingilin ng araw ng ikapito, sang-ayon sa itinakda ng Panginoon mula no pa nung una, during the creation week, no? Ito po ay pagkilala na ang Diyos ang ating manlalalang, na ang Diyos ang pwede lamang magpabanal po sa atin. Maraming mga tao nagsisikap maging banal sa sariling lakas. No po? Nagpapakabuti sa sariling lakas. Subalit hindi po yun eh. Ang araw ng Sabat ay magpapaalala po sa atin na ang Diyos lang ang pwedeng magpabanal sa atin. Ito ay magiging tanda pati natin na ang Diyos lang ang kinikilala nating manlalalang. Ano po? Kaya kung tayo po'y naniniwala sa literal na araw ng creation week o ng paglalang, yung sanlinggong paglalang. At pagkatapos ay may ikapito araw. Ano po yun eh? Magpapakilala sa atin at na ang Diyos lamang ang naglalang ng lahat ng bagay, kabilang tayo, pagkilala na lahat ng bagay sa paligid natin ay siya lamang po ang naglalang at pagkatapos siya lang ang ating pwedeng sambahin at maging Panginoon. Ngayon po, merong mga bagay po na ibig kong dalhin po sa inyo na nahango ko po sa website na to. Makikita po nyo, nakasulat po dyan sa ibaba. Ang sabi po dyan ay ganito, God made a memorial of His creative acts to help us remember that God alone is worthy to be worshipped. So ang araw na to ay pagpaalala po sa atin. Ito'y isang monumento, kumbaga, na pagpapaalala na ang Panginoon lang ang lumalang ng lahat ng bagay. At dahil doon, dahil siya ang ating manlalalang, siya lamang ang karapat-dapat na ating sambahin. Basahin pa po natin. What God did on the seventh day was to create a memorial of His creative acts. So the week is now 7 days long. Let's look at what God said and did on that day. Ano po sabi sa atin doon? Sa Genesis 2:1-3. He rested on that day. He blessed it. And He sanctified that day to make it holy. So, kanya po itong isinet. Kumbaga, ito po ay kanyang special na araw. Kanyang piniling araw upang kanyang ilagay po sa isang lugar na kung saan ay kakaiba sa lahat ng mga araw. Sabi nga po, we can see that God set the seventh day apart from the rest of the days as a very special day. Marami pong tao sa mga panahong ito nagsasabing, kahit anong araw naman ay pwede tayong sumamba sa Panginoon. Naniniwala po ako dyan. Totoo po yun. Wala pong pagtatalo ako dun. Pero ang dapat din po nating unawain, ang Diyos po ay may itinakdang araw na pakikipagtipan sa atin. Ano po? So, halimbawa po, tayo nakikipagtipan sa ating mahal sa buhay, sa ating asawa. Nagkaroon tayo ng kasunduan. O, magkikita tayo halimbawa at may date kayo ng iyong mahal, ng iyong boyfriend o girlfriend. Ano po? Ang sabi, magkikita tayo sa araw ng Martes sa ganitong petsa, sa lugar na ito. Ay, dumating po kayo dun ay Miyerkules.
Magkikita po ba kayo? Ay di hindi po, ano? Ganon din po sa Panginoon. Nakikipagtipan po siya sa atin. Malinaw na ang pakikipagtipan niya ay 7 araw ay tayo po naman ay hindi pupunta sa araw na yun sa ating tipanan. Ano po? Kaya alalahanin po natin, ang pagpapala pati ay nandun sa 7 araw, mga kapatid. Di po ba doon sa, sa panahon ng mga Israelita? Ang sabi sa kanila, kayo'y kukuha ng pagkain, mamumulot kayo ng mana. Sa loob ng 6 na araw, ay kayo'y mamumulot ng mana. Ano po, na eksakto lang sa kakainin ninyo. Pagdating sa ika-6, dahil po yung ika-6 ay preparasyon sa 7 araw, ang sabi sa kanila, dobleng takal ang kukunin nyo pang 2 araw. At hindi yun nabubulok. Mantala yung ibang araw, kapag kumuha sila ng sobra sa kailangan lang nila, hindi na nila magamit sa susunod na araw kasi bulok na. Sangayon po doon sa Exodus na tala. Ano po? Pero, pagdating ng 7, wala kang makukuha na anumang pong mga ibinagsak doon. Wala silang, yung ibang matigas ang ulo na pumunta sa labas at manguha dahil hindi po sila kumuha ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanila, wala silang nakuha. Anong ibig sabihin po nito? Ibig sabihin sa 7 araw, may tinakda po talaga ang Panginoon sa atin na kung saan ay hindi natin gagawin ang mga pangkaraniwang bagay na ginagawa natin sa ordinaryong araw, kundi ang araw na ito, that 24-hour day, ay nakalaan lang para sa Kanya. At napakasarap po namang isipin na mayroon pong ibinigay sa atin. Nakapahinga ng Panginoon na kung saan ay may pagpapala po. Oras na tayo ay sumunod sa Kanyang sinabi po sa atin. At ang isang napakagandang pagpapala, siya po ang magpapabanal sa ating buhay. Siya lang ang pwedeng gumawa nito sa atin. Ano pa po ang sinabi sa atin sa lugar po ito, sa website nito? God did not need to set aside a special day. The week could have been 6 days long. Pwede pong 6 na araw lang yung isang linggo, kung tutuusin. Pero, or He could have taken more time in His creative acts to make 7 days. But He did not do that. He made the 7th day special. Bakit po? Why would He do that? Sabi po sa atin sa mga awit 111, 2-4, the works of the Lord are great, studied by all who have pleasure in them. His work is honorable and glorious, and His righteousness endures forever. He has made His wonderful works to be remembered. The Lord is gracious and full of compassion. Ibig po pala ng Panginoon na ating alalahanin ang Kanyang mga dakilang mga ginawa. Kaya po naglaan siya ng isang araw na magpapaalala po lagi sa atin na may Diyos na lumikha, na siya ang lahat ng gumawa sa lahat ng bagay sa paligid natin, at ang Kanyang mga ginawang yan ay ating tandaan, ating alalahanin. God made His works to be remembered. His creative acts are to be studied, and the Lord is gracious and full of compassion. So, it must be that God gave us the 7th day as a day of remembrance. Isang araw na ang pag-alala natin. Kaya pala, ang ika-4 na utos ay sinasabi po sa ating, remember the Sabbath day to keep it holy. At ano daw po yung Sabbath day na yon? Para nilinaw sa atin kung ano yung Sabbath day na yon. Sabi po sa atin, 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work. You, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. For in 6 days, the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the 7th day. So malinaw po na yung sinasabi ng Panginoon, the Sabbath day, na alalahanin natin at ingatan nating banal. Anong sabi po? It is the 7th day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it.
So, ini-interchange po yung Sabbath day ay yung 7th day. Paano naging malinaw? Sabi po, 6 days na ang Panginoon po ay gumawa ng lahat ng mga bagay. Ganon din naman po, ang sabi niya sa atin sa utos na ito na pang-4, sa 6 na araw din, kagaya ng Panginoon, tayo itatrabaho. Ano po? At yung ika-7 ay Sabat ng Panginoon. At Sabat din po para sa atin. Alam natin po natin, sabi din ng Panginoon, mismo ang Panginoong Jesus ay nagsabi sa bagong tipan, na ang Sabat ay ibinigay ng Diyos sa tao. The Sabbath ay ginawa pala. The Sabbath is made for man and not man for the Sabbath. Ibig sabihin, ibinigay po ng Panginoon ito sa atin. Hindi natin ito pwedeng baguhin kasi siya mismo ang nagbigay. At pagkatapos, hindi ang tao ang para magtakda ng kanyang sariling Sabbath. Ano po? Alam po nyo, ito'y napakalaking bagay, isang malalim na kaisipang dapat natin pong paglimilimihan. Dahil sa mga huling panahong ito ay isa sa pangunahing issue po na lalabas. Sino ba yung susundin natin? Ang Diyos na nagsabing sa ika-7 araw na yun ang Sabat ko, doon ka mangingilin. O ang kautusan ng tao na sasabihin sa ating sa unang araw o sa araw ng linggo, doon tayo sasamba. Ito po'y magiging issue sa panahong ito ng kawakasan. Sa panahong ito na malapit na po ang pagdating ng Panginoon. Ngayon pa lang, atin na po itong ipanalangin. At atin pong hingin sa Panginoon na sana po'y matuto tayong sumunod ng lubusan sa anumang bagay na gusto niyang gawin po natin. Ngayon po pa lang ay matuto na tayong magpasakop ng lubusan sa ating Panginoon. Ang sabi nga po sa atin dito, the Sabbath commandment is the only one that starts with the word remember. We are to remember and know who it is that made us. Sa mga susunod pa po natin pag-aaral, atin pa po itong muling mauulit at mauulit. Ang tungkol po sa ika-7 araw na to, itungkol sa Sabat na to. Ngayon pa lang tayo po ay nagpapasimula pa lang sa ating pag-aaral. Ito yung 2nd episode pa lang. So balit ito po ay pagtatakda sa atin ng mga basic concept na Panginoon na itinakda. Na itinakda po niya sa atin. Okay? Ngayon po, susundan na po natin. Ang kasunod po ay ang Genesis 2, 5 and 6. Ang sabi po sa atin, at wala pa sa lupang kahoy sa parat. At wala pang anuang pananim na tumutubo sa parat. Sapagkat hindi pa pinauulanan ng Panginoong Diyos ang lupa. At wala pang taong magbukid ng lupa. Ngunit may isang ulap na napaitaas sa buwat sa itaas, dinilig ang buong ibabaw ng lupa. Mas maganda po kasi ang pagkasabi natin nito sa English. At basahin ko po sa inyo sa wikang English. Genesis 2, 5 and 6. Genesis 2, 5 and 6. Ang sabi po sa atin ay ganito. And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew, for the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground. Nung po pala talagang malinaw na nakatala sa Genesis na hindi nagpapaulan ang Panginoon. Ito po ang tala na walang ulan na nagdidilig sa mga halaman. Ang nagdidilig po sa mga halaman ay hamog, mist na po. So, syempre po, yung mga taong mga naunang inilalang po ng Panginoon bago magbaha, bago magkaroon ng tinatawag na dilubyo, wala po silang nakikitang ulan. Kaya siguro mahirap paliwanaan na magkakaroon ng baha. Di po ba? But anyway, pag-aaralan po natin yan sa susunod na kapitulo sa chapter 3 or chapter 4. Alin man po doon. So makikita po natin doon ang mga bagay-bagay ukol dyan. Pero ang isang maganda pong punto na ibig kong dalhin po sa inyo sa kapitulong ito, kita po nyo, wala daw taong magbubukid
ng lupa, pero masagana at napakaluntian ng paligid. Ibig sabihin, mga kapatid, ang buhay talaga ay talagang galing sa Panginoon. Ang pagpapatubo ng halaman ay nasa Kanya. Ang nasa atin lang ay ang hinihiling niya lang po sa atin ay tamnan natin at pagkatapos ay siya po magpapatubo. No? Kaya ano po, bumalik po tayo sa mga paghahalamanan at isang magandang bagay po palang ating gawin ito at hayaan natin ang Panginoon na magpatubo sa mga halamang ating itatanim o mga binhing itatanim. Okay? So, sundan po natin, Genesis 7:8. Genesis 2:7-8. Muling isang napakalagang konsepto na naman po ito. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden sa dakong silanganan at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Siguro po medyo kayo malilito. Bakit bumalik na naman tayo dito sa paglalalang na to? Eh, nakapitong araw na nga at nagpahinga na. Ito po ay ako po ay naniniwala na idinidiin lang at binibigay sa atin ang detalye. Alalahanin po niya, pinag-aralan natin nung unang episode na ang Biblia noon ay hindi nahahati sa chapters, hindi nahahati sa verses, ni wala ngang space bawat salita, ano po. But anyway, muli itong inulit ni Moses sa kanyang pagsulat. Kasi doon sa nauna, sa chapter 1, ay hindi detalye kung paano ginawa ng Diyos. Basta ang sabi doon ay, let us make man after our image, in our image. Di ba? Tayo gumawa ng tao ayon sa ating larawan. Ngayon dito po dinetalye. Binigyan tayo ng mga mas madetalyeng bagay paano nilalang ng Diyos ang tao. Ang sabi ay nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Ayan po, nakikita niyo sa larawan. Hinawakan niya yung lupa. Pinorma niya. Pinorma niyang ulo, katawan, kamay, braso, paa, binti, ganyan. Pinorma niya. Patapos niyang pormahan at tapos may nakapormang ilong. Ang sabi po doon ay hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. So, kanyang hiningahan sa ilong. Ibig po sabihin, imaginein po natin. Ibig sabihin, very close ang pagkalalang ng Panginoon sa tao. Merong touch, may special touch. Hindi, kaya sabi ko nga nakaraan, hindi lang basta salita, kundi hinawakan niya. At hindi lang basta hinawahan. Isipin nyo na lang, pag hiningahan ka sa ilong, talagang malapit na malapit ang mukha nyo sa isa't isa, di po ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, ang Panginoon ay ganun na lang tayo kamahal. Binigyan niya tayo ng special touch nung tayo po'y lalangin. At pagkatapos, hiningahan pa po tayo sa ating ilong, no, ang tao. At naglagay ang Panginoon ng Diyos ng isang halamanan sa Eden sa dakong silanganan at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Pagkatapos niya nalangin, nilagay niya ito sa isang magandang tahanan na nandun lahat ang kanyang pangangailangan. Pero may ibig lang po akong isang bagay na gustong idiin muli ngayon sa ating pag-aaral. Nung gawin ng tao, para siya maging buhay na tao o maging kaluluwang may buhay. Ang sabi, ang tao ay ginawa sa alabok ng lupa at pagkatapos ay hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. May mathematical equation po akong ibibigay sa inyo. Ibig sabihin, ang kaluluwang may buhay ay binubuo ng alabok ng lupa plus hininga ng buhay equals kaluluwang may buhay. Napansin po nyo? So, dust of the ground or the soil plus the breath of life equals living soul. Buhay. Buhay na tao. Buhay na kaluluwa. Paano kapag ang tao ay patay? Ito naman ang equation. Yung kaluluwang may buhay, minus hininga ng buhay equals
alabok ng lupa. Ganun lang po kasimple ang komposisyon ng tao. Alabok ng lupa plus hininga ng buhay, kaluluwang may buhay. Di buhay ang tao. Kapag ang tao ay namatay, siya ay kaluluwang may buhay, minus hininga ng buhay, ano nga, itira? Alabok ng lupa. Bakit po isang konseptong utli ito ay dapat nating unawain, mga kapatid? Alam po niya kasi, mahal na mahal talaga tayo ng Panginoon. Kaya ayaw po niya tayong malilito. Dahil ang Panginoon po ay is a God of wisdom, ng kaalaman. Ayaw po niya ng confusion, ayaw niya ng kalituan. Nililinaw po sa ating mabuti ang bagay nito. Kasi marami pong tao ngayon may kakaibang pananiwala tungkol sa kalagayan ng isang patay. Ano po? Okay. Kaya, so titingnan po natin. Kapag pala ang tao ay namatay na, ang tanong, nasaan ang hininga ng buhay? Anong mangyayari dito? Ano po? Kasi ang sabi sa pagkagawa sa tao alabok ng lupa plus hininga ng buhay equals kaluluwang may buhay. Kapag namatay, di babalik ka rin po natin, kaluluwang may buhay minus hininga ng buhay, magiging alabok. Walang natitira namang sinatawag na kaluluwa po doon na humiwalay, na kung ano-ano. Nasaan yung hininga ng buhay? Kasi karaniwan, ang sabi nila, yung hininga ng buhay is spirito. Tingnan po nga natin ang Biblia. Ano po sabi sa atin? Ecclesiastes. Ecclesiastes 12:6. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. Alin yung unang yon? Nung unang nilalang. Ibig sabihin po, nung creation time. At ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Hindi ganong maganda ang pagka-translate sa Tagalog po. Ang ginamit ay diwa. Pero anong pagkasulat po sa English? Ang sabi po ganito. Kapag ang tao namatay, ganito raw mangyayari. Then shall the dust return to the earth as it was. Ano daw po mangyayari sa alabok? Babalik sa lupa. Babalik sa mundo. Ano po? Babalik siya doon. Ano mangyayari doon sa hininga ng buhay na it corresponds o katulad ng spirit? And the spirit shall return unto God who gave it. Babalik po sa Panginoon. Mamasama man yung tao, mababuti man yung tao, matuwid man yung tao, makasalanan man ang tao, basta siya'y namatay. Yung hininga po niya, ibabalik sa Diyos. Teka. May sumunod na taon na tanong pala. May nalalaman pa ba ang isang patay? May natatandaan ba siya? Kasi ang mga turo sa atin ngayon, lalo na nung ako'y bata pa, ganyan din po ang turo sa akin . Pag namatay daw yung mama ko o yung lolo ko, may kaluluwang babalik. At alam ko ano yun, pinagmamasdan niya kami, alam yung ginagawa natin. May nalalaman pa ba ang isang patay? May natatandaan ba siya? At sabi nga, may babalikan pa raw na kung anong bagay doon sa, pag may nalimutan daw, ipapaalala daw sa atin o may kinukot-kot na anumang bagay. Ano, totoo po ka ba kayo? Ano po sabi? Ecclesiastes 9:5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan. Sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Abay, napakalinaw naman po dito. Tayong buhay ngayon, alam natin, pwede tayong mamatay. Pero yung mga patay na, ay wala na tayong nalalaman. Ano mang bagay daw po. Wala na silang kagantihan, wala na silang galit, wala. Kasi, ang kanilang diwa ay wala na. Ano po ang pagkasabi niya sa English? For the living know they shall die, but the dead know not anything. O may alam po ba daw ang patay? No, not anything. Wala kahit ano man. Neither have they any more a reward, for the memory of them is forgotten. Wala. Kaya kayo po mga naniniwala sa mga multo-multo ng mga patay na bumalik daw.
Huwag po kayo maniwala. Kung may nakita man po kayo, ay hindi po yun yung mahal nyo sa buhay. May ibang bagay po yun at mapapag-aralan natin sa mga susunod na panahon. Pero ito po ay basic concept na dapat nating matutunan agad. At nandito nga po sa second episode pa lang ng Genesis na ang pinakang original concept ng lalangin ng tao ng lalangin ng Diyos, I should say, ng lalangin ng Diyos ang tao. Ang composition niya, dust of the ground plus the breath of life equal living soul. Yun po. May mga tanong pa. Dahil sabi po doon, kaluluwang may buhay o living soul. Ang tanong, namamatay ba ang kaluluwa? Abay, Ezekiel 18:20, ano po sabi? Ang kaluluwa na nagkakasala, namamatay. Mamamatay. Aba? Ibig sabihin, ay ang kaluluwa, hindi immortal, kagaya ng pagkaalam po natin. Nung pong ako'y bata, ganun din ang pagkaalam ko, na yung kaluluwa hindi namamatay. Ang sabi po dito, namamatay ang kaluluwa. Walang ibang immortal kundi ang Panginoon. Lahat tayo mortal, pwedeng mamatay. Ngayon, ang tanong uli, pwede ba silang makipag-usap sa mga buhay? Kasi merong mga espiritista na nagsasabing, kakausapin natin ang kaluluwa ng lolo mo o ng lola mo. Kasi pinauso ng Hollywood, at saka kung ano-ano pa mga pananampalataya. Merong mga tayong napapanood ng mga ghost, ganyan. Alam ba nila o nakamasid ba ang patay sa ating mga ginagawa? Aba, kaawa naman yung ating magulang kung halimbawa ganito nga ang konsepto nating pinaniniwalaan at kitang-kita niya yung paghihirap na nangyayari sa ating buhay. Unfair naman sa kanya. Di po ba? Masaya po kaya siya sa nangyayari sa atin. Lalo na kung may mga problema tayong kinakaharap o nararanasan tapos kitang-kita niya po yung nangyayari sa atin. Sabi nila, kung mabuti daw, nasa langit. Pero kita naman yung nangyayari sa atin. Paano siya magiging masaya sa langit? Kung nakamasid siya sa atin at alam na alam niya nangyayari. Mukha po yatang nakakalito. Di po ba? Sabi sa atin, Job 14:10, 12, and 21. Ngunit ang tao ay namamatay at natutunaw. Oo, ang tao ay nalalagutan ng hininga. At saan nandoon siya? Verse 12. Gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon hanggang sa ang langit ay mawala. Sila'y hindi magsisibangon ni mga gigising man sa kanilang pagkakatulog. Ang tao palang namatay ay kagaya ng isang tulog. Inihalin tulad ni Job sa isang tulog. Bakit hindi siya gigising? Sa tinatawag pong pagkabuhay na muli, resurrection, tinatawag. Ang kanyang mga anak ay nagtataglay ng karangalan at hindi niya nalalaman. Kita po nyo dito, sabi sa Biblia mismo, ang mga karangalan o kahirapan o anumang nagaganap sa buhay natin, hindi alam ng patay. On the other hand, ito po isang masarap isipin na at least, kagaya po ng nanay ko at tatay ko, patay na, ay may mga problema kaming mga magkakapatid kung minsan. O may kanya-kanya kaming kinakaharap o nararanasang mga kahirapan. At least hindi na po nila alam, buti na lang. At least ako po'y umaasa na makita ko muli ang tatay at nanay ko sa tinatawag pong resurrection morning. Sila'y muling gigisingin ng Panginoon. Mas masarap isipin na sila ngayon tulog. At pagdating ng Panginoon, sila'y gigisingin na may bagong katawan na hindi na mamamatay. At magkikita-kita kami. Yun ang akin pong inaasahan dahil yun ang pangako ng Panginoon. At sabi po dito, at hindi niya nalalaman at sila'y ibinababa, ngunit hindi niya nahalata sila. Walang alam ang patay. Hindi tayo pwede makipag-usap sa kanya. Kaya yung po mga ibang mga tao na nagsasabing tagaangkin meron silang kapangyarihan na pwede silang makipag-usap sa isang patay, ay balikan natin ang kaisipan na nasa Genesis 2, no? Na sinabing ang Diyos nang ginawa niya ang tao, alabok ng lupa plus hininga ng buhay equals kaluluwang may buhay. So,
Ang kabaliktaran, kapag namatay, kaluluwang may buhay, minus sininga ng buhay, alabok. Hindi siya pala pwedeng kausapin kasi sila po'y alabok. Wala na po silang alam. Sila'y tulog. Sila'y kagaya ng isang tulog na tao. So, ang Panginoong Hesukristo, nilinaw din po ito sa kanyang mga alagad. Anong sabi po dito? Ano ang kalintulad ng isang patay? Saan ito maaaring iambing? At ito'y kasaysayan po nung panahon ng ating Hesukristo ay nandirito at si Lazaro po na kanyang kaibigan ay namatay. Ano po ang sabi niya? Sa Juan 11:11 hanggang 14, tungkol sa kasaysayang ito. Ang mga bagay na ito'y sinalita niya. Sino po yung niya? Yung po ay si Jesus o ang ating Panginoong Hesukristo. At pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y paroroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Sinabi nga ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya natutulog, ay siya gagaling. Sinalita nga ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Datapwat sinapantahan nila na ang sinalita ay ang karaniwang pagtulog. So iniisip ng mga alagad po ay, siguro nga natutulog lang at gagaling. Nang magkagayon nga ay sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay. So sa Panginoon po ay ang isang patay na tao ay kagaya lang ng pagtulog. Bakit sinabi ng Panginoon ito sa kanila? Kasi po, iniisip na ng Panginoon na magbibigay po siya ng isang halimbawa ng pagkabuhay na mag-uli. Di po ba nangyari sa naggawa po siya ng milagro, di po ba? Tinawag niya ang pangalan ni Lazaro at sabi niya po mula doon sa libingan at sabi niya, Lazaro, bumangon ka o mabuhay ka. Eh ano pong nangyari kay Lazaro? Nabuhay na muli. Kasi yun ang mangyayari po sa huling panahon. Oras na dumating po muli ang Panginoon sa pangalawa, lahat na namatay kay Kristo at natulog sa kamatayan, nakasama po ang pananampalataya sa ating Panginoon, tiyak na tiyak po ang katiyakang ibibigay ng Panginoon, ang pag-asang ibinibigay po sa atin. Pagdating po niya, sasabihin po niya sa mga patay na yoon na namatay na may pananampalataya, come forth! Naku, napakasarap pong isipin. Kasama doon ng tatay ko o nanay ko o mga kapatid ko, muli kaming magkikita-kita. Ay kung paniniwalaan natin ang isang patay ay nandun na sa langit at o kaya nasa impyerno, huwag naman po sana, bakit pa kailangan magkaroon ng resurrection? Abay, mukha po yatang mali. Magkakagulo-gulo po ang mismong turo ng ating Biblia, ng ating Panginoon, na ito'y buhay na salita ng Diyos. Hindi ito pwedeng mabago-bago. Hindi ito pwedeng magkontrahan. Merong tinataguri ang resurrection morning. At ang unang babangon sa pagkatulog sa kamatayan ay yung mga namatay kay Kristo. Yung namatay na may pananampalataya po sa ating Panginoon. At doon po ay yun ang tinatawag nating resurrection morning. Ay unfair naman na mangyayaring parang nakagugulo na isiping yung nasa langit na ibababa pa para buhayin. Pwede po ba yun? Mukha po yata. At yung nasa impyerno na aahon muli at babangon sa libingan at siya ay bubuhayin muli, ay medyo po yata malito. Nakakalito po yun. Okay? So, ang patay, walang alam. Yun ang malinaw. Ang patay, walang alam, para siyang tulog at pagkatapos siya ay mayroong umaga ng pagkabuhay na mag-uli. Ngayon, may isa pa po dito. Ang tanong, saan po ba galing ang doktrinang ito na buhay sa kabilang, yung tinatawag na life after death, buhay sa kabila ng kamatayan? Saan po ba ito nang galing? Ito po yung nakita ko at napakaganda pong i-share at napakarami pa pong mga tinatawag na mga pag-aaral ukol dito na magbibigay po ng suporta sa katotohanan na natala sa Biblia. Ito po ay sa website nito. At kopyahin niyo po kung ibig niyo pong matungnan ang kabuuan po ng sulat na yan. Subalit hinahamon ko po kayo na
hindi naman hamon, kundi akin po kayong inaanyayahan na magsaliksik ng lubusan tungkol po dito, mga kapatid. Sabi po dito, the doctrine according to which the souls of the dead separate from the body at death and carry on living in heaven or hell because the soul is supposedly immortal is not a Christian innovation. It is something that was articulated by Socrates and Plato, who in turn had a profound influences on most of the church fathers, from Justin Martyr down to Augustine. This pagan doctrine, ito po pala yung doktrinang pagano, hindi po pala ito kristyanong doktrina. Although unfounded in the Bible, wala daw po itong basihan sa Biblia. Hindi ito pundasyon sa Biblia, and foreign to the Old Testament, to Jesus and apostles, was taken over together with other Greek philosophical ideas and practices, and was renamed as Christian. Mga pagano po pala ang nag-introduce nito sa atin. Pagkatapos tinagurian na natin itong doktrinang Kristiyano. Ito po pala galing kay Plato at kay Socrates. At ito'y walang pundasyon sa Biblia. This Platonic pagan doctrine replaced the true Christian hope concerning the dead, the resurrection at the last trumpet. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. Ito po ang nasa Biblia sa Lumang Tipan, 1 Corinto 15:52. Na oras daw po na marinig ang trumpeta. Ang trumpeta sa pagdating ng Panginoon. Yun daw po na mga patay ay babangon muli, mabubuhay muli. Nataglay ang katawang hindi na masisira. For though the resurrection of the dead is kept as a doctrine of the church, what is its meaning if the dead get immortality immediately upon death? Ay, oo nga naman po. Anong kahulugan ng resurrection? Anong kahulugan ng pagkabuhay na mag-uli? Kung ang isang patay pa lang ngayon ay pwede nang pumunta sa langit o pwede nang pumunta sa impyerno. Aba, ay mukha po yata talagang makalito. Tyndale was very right to ask, if the souls be in heaven, in as great glory as the angels, after your doctrine, show me what cause should be of the resurrection. Something to think about, mga kapatid. The immortality of the soul doctrine is unbiblical, pagan, and essentially incompatible with the biblical doctrine of the resurrection of the dead. There is indeed no meaning to the resurrection if the dead are alive now, for the resurrection aims to make them alive. Abay, malinaw, ano po? Anong layunin ng pagkabuhay ng mga gulir? Resurrection? Muling buhayin. Ay kung patay na, ay kung buhay na, anong gagawin pa? Ay buhay na pala. As Paul says in 1 Corinthians 15:22-23, for as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. But every man in his own order, Christ the first fruit, afterward, they that are Christ at his coming. All shall be made alive. It is future. The word in saying that the dead shall be made alive at Christ's coming makes very clear that they are not alive now. Okay. So, ikita po nyo, ibig sabihin, malinaw na kaya magkakaroon ng pagkabuhay na muli dahil nga yung patay ay hindi buhay. Naku, mga kapatid, ay napakalinaw naman po. Kaya, everything else is a lie, regardless of whether it is your pastor, your denomination, or your favorite church saint that teaches it. You and I have a choice to make.
Will we believe God and His Word? Or we will believe Plato, Socrates, and what they brought through their disciples into the church doctrines? Tayo po ang mamili, mga kapatid, mga minamahal. Alin po ang pipiliin yung sundin at paniwalaan? Yung dala po ni Plato at ni Socrates na turo? O yung mismong turo po ng ating Panginoon na nakatila sa aklat ng buhay? O ibig ko pong sabihin ay sa Biblia. Ano po? Alin po doon? Aba mga kapatid, kagaya din po yun sa araw ng pagsamba sa ikapitong araw. Alin po ang susundin natin? Yung turo sa atin mula pa nang tayo bata pa na hindi naman pala nasa Biblia? O yung pong turo ng Panginoon na sinasaad sa kanyang mga salita na nasa Biblia po? You and I have a choice to make. Kaya ang sabi po natin, ipagpatuloy dito, making the right choice may mean standing out against popular opinion. And believing in the immortality of the soul is the popular, established in church opinion. And bearing the respective cost. But do we care for this or we care for the truth? Do we care about what men say about us or about what God says about us? Keeping both the word and our traditions is in this case no possible. Mga kapatid, di natin pwedeng parehong paniwalaan ang tradisyon at ang salita ng Diyos ng sabayan. Kailangan pong mamili tayo sa dalawa. One of the two will have to go. And I pray you make the right decision which one it will be. Mga kapatid, dalawang konsepto po na napakahalaga na natala sa Genesis 2. Konsepto tungkol sa ikapitong araw na yun ang inilagay ng Panginoon na araw na tayo po ay sasamba at makikipagtipan sa Kanya. At ang konsepto po na ang isang patay ay hindi nakakaalam ng kahit ano, kundi siya po'y kagaya ng isang tulog na walang kaalam-alam, na mayroong pagkabuhay na muli pagdating ng Panginoon. Ang ibig ko pong dalhin sa inyo mga kapatid ay ganito. Ngayon pa lang sa ikalawang episode ng ating pag-aaral, saan po ba nakapundasyon ang ating pananampalataya? Sa sinabi ng tao o sa sinabi ng buhay na salita ng Diyos? Kaya manawari po, panalangin ko po sa bawat isa sa atin, lahat tayo manindigan na ang piliin natin ay kung ano ang salita ng Diyos na magbibigay buhay sa ating lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sana po sa susunod na episode ay sundan nyo muli ang ating pong pag-aaral. Ang kalahati po ng Genesis 2 naman ang ating tatalakayin. Kaya po, sa muling pagkikita po natin, marami pong salamat. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa napakagandang pag-aaral na binigay niyo po sa amin sa gabing ito. Nawa po, Panginoon, tulungan kami na magkaroon ng pagpapasya. Sa inyo po ba kami susunod o sa tao? Kaya manawari, Panginoon, tulungan kami na makapagpasya kami para sa inyo. Maraming pong salamat sa pagdigsahan panalangin sa matamis pangalan